May mga bagong detalye na lumalabas tungkol sa kung ano ang napag-usapan ni Putin at Trump at mukhang hindi ito maganda para sa Rusya. Mukhang naninindigan pa rin si Putin sa dalawang hinihingi niya. Una, hindi siya papayag sa tigil putukan. At pangalawa, kailangang isuko ng Ukraine ang Donbas kung gusto nila ng kapayapaan. Malinaw, gaya ng inaasahan, tinanggihan ng Ukraine ang mga hinihinging ito at parang hindi pa sapat iyon. Mukhang naghahanda na ngayon si Pangulong Trump para bigyan ng mga garantiya sa seguridad ang Ukraine para hindi na bumalik ang Russia at manggulo. Kaya talakayin natin lahat ng iyan at marami pang iba sa video natin ngayon. Simulan natin syempre sa pinakamahalagang bagay. Bakit ba sobrang kapit ni Vladimir Putin sa Donbas? Bakit gusto niya talaga ang rehiyong iyon higit sa lahat? Alam mo ba, 2 araw bago ang summit, nag-guest si General Petraeus sa podcast namin at tinanong namin siya nito. Mahalaga kay Putin ang Donbas. Pakinggan natin. Kung mababago mo ang dynamics sa labanan, balaking kung iyon, pero sa madaling salita, kung kaya nating magbigay ng mas marami pa sa Ukraine, hindi lang ang United States, kundi pati ang mga bansang Europeo at iba pang Western supporters, tandaan na marami rin sa ating mga kaalyado sa buong mundo, ang ayaw ring makita na gagantimpalaan si Putin para sa lantaran, walang provokasyong at brutal na pananakop sa isang kapitbahay na pinaniniwalaan niyang wala namang karapatang umiral. Hindi na dapat hayaang mangyari ulit iyon. At kaya ang tulong na ibinibigay para matulungan ang Ukraine na talagang mapigilan ang mga Ruso, napakahalaga niyan at tunay na pagbabago sa dynamics ng digmaan kung saan muli napakalaki ng naging casualty ng Russia para lang sa kakaunting tagumpay na kanilang nakuha. Tandaan mo na ang pinakagusto ni Putin. Meron talaga siyang 3 layunin. Palitan si Pangulong Zelensky ng pro-Russian na leader. Pangalawa, aalisan ng armas ang Ukraine pagkatapos ng tigil putukan. At ang pangatlo, gusto rin niya ng mas maraming lupain kaysa sa nakuha ng kanyang mga puwersa, lalo na sa tinatawag na Donbas, ang timog silangang bahagi ng bansa, mga lalawigan ng Donetsk at Luhansk, pero lalo na sa tinatawag na Fortress Belt ng Donetsk na hindi pa talaga nalalapitan ng mga Ruso. At may 4 o 5 malalaking lungsod o metropolitan area na mahigpit ang depensa, malalaking depensang fortification sa mga urban na lugar at pati na rin sa paligid ng mga ito. At hindi nila maaaring isuko iyon. Kung isusuko nila iyon, magiging bukas talaga ang daan sa maraming aspeto para sa mga Ruso na makarating sa Kharkiv, ang pangalawang pinakamalaking lungsod mula sa loob ng Ukraine, imbes na tumawid mula sa hangganan ng Russia. Ngayon, para lang bigyan ng karagdagang konteksto kung ano ang tinutukoy ito ni General, makikita ninyo dito sa inyong screen ang mga lungsod na itinuturing na Fortress Belt ng Ukraine. Ito ay mga matinding pinatibay na mga lungsod tulad ng Kramatorsk, tulad ng Sloviansk, at tandaan, matagal nang sinusubukan ni Putin na makuha ang mga lungsod na ito mula pa noong 2022 at hindi siya nagtagumpay dahil matindi ang pagpapatibay ng Ukraine sa mga lungsod na ito. Kung makuha ito ng Russia, madali nang makapasok si Putin sa Kharkiv, ang ikalawang pinakamalaking lungsod ng Ukraine. Ngayon, dito natin kailangang isipin ang mga frontline mula sa pananaw ni Putin dahil gusto niyang makuha ang mas malaking bahagi ng Ukraine hanggat maaari. Kung makuha niya ang Donbas nang hindi marami ang tao, gagamitin niya ang naipong hukbo na higit 1 milyon, pati ang ekonomiya ng digmaan, para mas makapasok sa Ukraine. Napagtanto ni Pangulong Trump na kailangan ng Ukraine ng seguridad at maaaring kailangang makialam ang United States at magpadala ng sundalo. Narito ang ulat tungkol dyan. Ayon sa Bloomberg, tatanggapin ni Trump si Zelensky sa White House sa Lunes, matapos nitong talikuran ang kanyang pagtulak para sa agarang tigil putukan sa Ukraine. Iginiit ulit ni Putin na isuko ng Kyiv ang ilang teritoryo para sa kapayapaan. Sinabi ni Trump sa mga leader ng Europa na handa siyang tumulong sa paggarantiya ng seguridad ng Ukraine basta't hindi ito kasali ang NATO. Iminungkahi ng Pangulo na ayos lang kay Putin iyon. Ngayon, ito ay may kaugnayan sa isang komento na ginawa ni Putin sa kanyang press conference kung saan walang pinayagang magtanong. At
Ang kasabay nito, kumbinsido kami para magawa ang kasunduan na para maging pangmatagalan at tumagal ang kasunduan, kailangan nating alisin ang lahat ng pangunahing ugat, ang mga pangunahing dahilan ng sigalot na iyon. At paulit-ulit naming sinabi na isaalang-alang ang lahat ng lehitimong alalahanin ng Rusya at ibalik ang makatarungang balanse ng seguridad sa Europa at sa buong mundo. At sumasang-ayon ako kay Pangulong Trump, gaya ng sinabi niya ngayon, na natural lamang na dapat tiyakin din ang seguridad ng Ukraine. Hindi malinaw ang ibig sabihin ni Putin sa pagtitiyak ng seguridad ng Ukraine. Dahil pwede naman niya itong gawin sa simpleng pag-atras ng kanyang mga tropa. Kaya malalaman natin sa mga susunod na araw kung anong uri ng seguridad ang handang tanggapin ni Putin. Bukas ay magpupulong online ang mga leader ng Europa, ang Coalition of Willing, para talakayin ang plano na ihaharap sa United States upang matiyak ang pangmatagalang seguridad ng Ukraine kahit matapos ang kasunduang pangkapayapaan. Pag-uusapan natin ang pangalawang mahalagang punto sa summit ni Putin at Trump. Tinanggihan ng Russia ang panawagan sa tigil putukan at sumuko na si Pangulong Trump sa kanyang pagsisikap para dito. Sa halip, gusto na niya ngayon ng isang pangmatagalang kasunduang pangkapayapaan. Pakinggan natin si Pangulong Trump, tapos ipapaliwanag ko kung bakit ayaw ng Russia ng tigil putukan. Pero una, ito ang itinweet ni Pangulong Trump. Isang mahusay at napakatagumpay na araw sa Alaska. Maayos ang naging pagpupulong kay Putin ng Russia, gayon din ang huling tawag sa telepono kay Pangulong Zelensky ng Ukraine at iba't ibang leader ng Europa, kabilang na ang lubos na iginagalang na kalihim general ng NATO, na pagkasunduan ng lahat na ang pinakamainam na paraan para wakasan ang malagim na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay ang direktang pag-usad sa isang kasunduang pangkapayapaan na siyang magwawakas sa digmaan at hindi lang simpleng kasunduan sa tigil putukan na kadalasan ay hindi rin tumatagal. Darating si Pangulong Zelensky sa Oval Office sa District of Columbia Lunes ng hapon. Kung magiging maayos ang lahat, magtatakda tayo ng pagpupulong kay Pangulong Putin. Posibleng milyon-milyong buhay ng tao ang maliligtas. Salamat sa inyong atensyon. Ngayon, mula nang maupo si Pangulong Trump, itinulak niya ang 30 araw na tigil putukan sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan magsisimula ang negosasyon pagkatapos tumigil ang mga bansa sa pagpapaputok sa isa't isa. Ngayon, ilang beses nang pumayag ang Ukraine sa ganitong uri ng tigil putukan at pumayag sila ng walang kondisyon. Pero si Putin ang laging lumalabag sa tigil putukan kahit pumayag siya dahil simple lang ang dahilan. Simple lang ang dahilan nito sa militar. Ngayon, hindi ko sinusubukang ipagtanggol ang pananakop ni Putin o kahit ang walang saysay niyang pagpatay sa mga inosenteng sibilyang Ukrainian. Pero mula sa pananaw ng Russia, ayaw nila ng tigil putukan dahil nagbibigay ito ng mas maraming oras sa Ukraine para palakasin ang kanilang mga depensa, na nangangahulugang bumababa ang posisyon ng Russia sa negosasyon. Isipin mo, kung may 30 araw na tigil putukan walang labanan habang nag-uusap ang dalawang bansa. Sabay nito, pwedeng palakasin ng Ukraine ang depensa, mag-recruit at magpadala ng mas maraming sundalo sa harapan. Mas handa na ang Ukraine magdepensa kung mabigo ang tigil putukan. Lalong lalala ang sitwasyon ng Russia kung pumayag sila sa tigil putukan ng walang kapayapaang kasunduan. Ibig sabihin din nito na habang tumitibay ang mga linya ng Ukraine sa panahon ng tigil putukan, lalo silang hindi magiging handang magbigay ng konsesyon sa negosasyon, kaya wala talagang mapapala ang Russia kundi ang malugi kung papayag sila sa tigil putukan. Kaya gusto ng Russia na makipagnegosasyon habang nagpapatuloy ang labanan at gusto naman ng Ukraine na makipagnegosasyon kapag may tigil putukan. Muli, sinusubukan ko lang ipakita sa inyo ang dalawang pananaw. Hindi ako sang-ayon sa digmaan ng Russia o sa walang saysay na pagpatay ng Russia, pero ito ang dahilan kung bakit ayaw nila ng tigil putukan dahil makakatulong lang ito sa Ukraine na palakasin ang kanilang depensa. Ngayon, tingnan natin kung paano tumugon si Pangulong Zelensky sa mga balitang lumabas pagkatapos ng Trump-Putin Summit. Ito ang pahayag na inilabas niya ngayong umaga. Matapos kausapin si Pangulong Trump, inayos pa namin ang koordinasyon ng posisyon kasama ang mga leader ng Europa. Ang tunay na kapayapaan ay dapat makamit at magtagal, hindi lang pansamantalang tigil putukan sa Russia. Dapat matigil ang pagpatay. Dapat tumigil ang putukan. Sa labanan man o sa himpapawid, pati na rin laban sa ating mga infrastruktura sa daungan. Palayain ang lahat ng bilanggo
at sibilyang Ukrainyano. Ibalik ang mga batang dinukot ng Rusya. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga batang dinukot dahil tila nagbigay si Pangulong Trump ng liham kay Putin mula kay unang ginang Melania at hindi natuwa si Putin tungkol doon kalaunan. Pag-uusapan natin yan sa isang saglit. Tapusin muna natin ang pahayag na ito. Libo-libong kababayan natin ang nananatiling bihag. Lahat sila ay dapat maibalik sa kanilang tahanan. Panatilihin ang pressure sa Russia habang may agresyon at okupasyon. Sa pag-uusap namin ni Pangulong Trump, sinabi ko na dapat paigtingin ang mga parusa kung walang magaganap na trilateral na pagpupulong o kung susubukan ng Russia na iwasan ang tapat na pagtatapos ng digmaan. Epektibong kasangkapan ang mga parusa. Kailangang matiyak ang matibay at pangmatagalang seguridad sa tulong ng Europa at Estados Unidos. Lahat ng mahalagang issue sa Ukranya, lalo na teritorial, ay dapat pag-usapan kasama ang Ukranya. Hindi pwedeng magdesisyon nang wala sila. Nagpapasalamat ako sa mga katuwang. May mahalagang pahayag mula sa mga leader ng Europa na nagpapalakas sa atin. Tuloy ang pagtutulungan nating mga Europeo, Amerikano, at iba pang tao sa mundo para sa kapayapaan at maayos na ugnayan. Ngayon, maghihintay na lang tayo at titingnan kung anong mangyayari sa pagitan ni Pangulong Trump at Pangulong Zelensky kapag nagkita sila sa Lunes. Tulad ng maaring natatandaan ng ilan sa inyo, ang huling pagkikita ng dalawang leader na ito sa Oval Office ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari na ako mismo ay nagulat makita. Kaya sana ay wala nang ganitong mangyari at walang sanan at walang mga sorpresa sa pagkakataong ito. Siguraduhin ninyong pindutin ang subscribe button sa ibaba dahil patuloy naming ibabalita sa inyo ang anumang mangyayari tungkol dito. Pero sa huli, gusto kong talakayin kung bakit galit na galit ang mga Ruso kay unang ginang Melania. Tara, simulan na natin. Kita mo, si Putin ay isang international na hinahanap na kriminal. Kaya hindi siya makapunta sa Europa. Kaya hindi siya makapunta sa Brazil, Russia, India, China, South Africa, summit sa Brazil dahil alam niyang aarestuhin siya dahil may warrant of arrest laban sa kanya ang International Court of Justice. Hindi lang dahil sa mga krimen sa digmaan na ginagawa niya sa Ukraine na siyempre ay kakilakilabot, kundi dahil sa pagdukot ng mga inosenteng batang Ukrainian at pagkatapos ay ibinebenta sila sa Russia kung sino man ang gustong bumili sa kanila. Ito ay isang bagay na matagal nang pinagtatrabahuhan ni unang ginang Melania Trump para maitama. Sa summit ni Pangulong Trump at Putin, may mensahe si unang ginang Melania Trump para kay Vladimir Putin. Nagpadala siya ng personal na liham kay Putin tungkol sa mga dinukot na batang Ukrainian na inabot ni Trump sa kanya noong summit sa Alaska. Ayon sa Ukraine, ang deportasyon ng libu-libong bata ay krimen sa digmaan at pasok sa definisyon ng United Nations ng genocide. Walang detalyeng ibinunyag ang mga opisyal, pero kinumpirma nilang tinalakay ang pagkuha ng Russia sa mga batang Ukrainian. Ipinagmamalaki ng Moscow na inilikas nila ang mga bata para sa kanilang kaligtasan, pero ayon sa United Nations, nilabag ng Russia ang mga karapatan ng milyon-milyong bata mula nang salakay nila noong 2022 at nagdulot ng matinding pagdurusa.